Well, meron po tayong prinsipyo na command responsibility. Hindi po pwede na maghugas kamay ang isang presidente kung dapat niyang nalaman na mayroong krimen na nangyari at hindi niya imbestigahan at paparusahan ang mga gumawa ng krimen na ito. So, kung ayaw magkaroon ng pananagutan ng presidente bilang takapagtupad ng ating batas, kinakailangan imbestigahan niya itong mga nangyaring ito, litisin at parusahan ang mga napatunayan ng kasada. Tutukan itong naganap na paglusob ng mga otoridad dyan sa mga KOJC compound. At kanina nga, kabilang doon sa mga nilusob ng mga otoridad, itong dyan po sa Kitbog, sa Malungon, Sarangani Province. At natuklasan natin, attorney, na pati pala yung mga pamamahay ng mga katutubo sa labas mismo ng compound ng KOJC ay nilusob at sa pilitang pinasok ng mga otoridad. Bukod doon sa mga sinabi ng KOJC Legal Counsel, ano-ano po ba yung mga violations o labag sa batas, mga mali at illegal na ginawa po nito mga armadong otoridad dyan po sa Kitbog, Sarangani Province? Nakakabahala talaga yung mga gawain ganyan kasi nakasaad sa ating Bill of Rights at ngayon nga po College of Law graduation ng aking pagtatalpitrian, no? Nakasaad po talaga that the right of the persons to be secure in their persons, places, and papers shall be inviolable except upon lawful order of a judge after examination of witnesses and after particularly describing the place to be searched and the items to be seized, no? So ito po ay napakalaking paglabag sa garantiya na nakasaad sa ating saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan na kinakailangan magkaroon ng seguridad ang ating mga kababayan sa kanilang pamamahay, sa kanilang mga papeles at sa kanilang pagkatao. Ito po talaga ay labag at dahil po labag sa ating saligang batas, labag sa ating criminal law criminal procedure. At dahil yan nga po ay napakalaking paglabag, lahat po ng ebidensya na nakalap dyan ay hindi po pwede magamit bilang ebidensya sa kahit anong pamamaraan, no? At kaya nga po dapat na maging matatag ang KOJC at kanilang ipaglaban ang kanilang karapatan nang sa ganun po hindi na maulit ito, no? Ito po hindi na magiging laban-labang ng KOJC, ito po magiging laban na ng buong sambayan ng Pilipino dahil kapag nalabag po itong ganitong karapatan ng seguridad sa ating mga pamamahay at sa ating mga lugar, ay mauulit po muli yan. Ito po ay isang patunay na totoo nga po yung pula ng marami na parang nagkaroon na ng martial law, bagamat hindi pa po nagkakaroon ng kahit anong deklarasyon ng martial law. Pero attorney, hindi ho ba meron tayong batas na nangangalaga sa ating mga katutubo, nagpoprotekta, nagtatanggol sa ating mga katutubo? At dito po sa Sarangani Province, yan po sa Kitbog, kung saan po may KOJC compound, ay isa po yung IP community sa paligid. Kaya po, yung karapatan ng mga katutubo, ito ba'y nalabag din ng ating mga armadong otoridad? Well, partner Jade, wala nang tataas na batas kung hindi ang ating saligang batas. Ang mga katutubo, unang-una ay mamamayan, mga Pilipino. At ang nalabag dito ay yung pinaka-importanting garantiya na magkakaroon sila ng seguridad sa kanilang mga pamamahay at sa kanilang mga lugar. Bagamat nagbibigay din ng proteksyon ang IPRA law, no? Ito po ay ordinaryong batas na naalabag din, no? Ang importante maintindihan natin dito ay bagamat mayroong mga batas, mayroong saligang batas, ang saligang batas pa rin ang pinakamataas na batas at kapag yun ay nalabag, hindi talaga katanggap-tanggap. So yan po nangyari, no? Yung IPRA naman po, yan ay nagagarantiya na meron silang karapatan sa kanilang lupang sinilangan, no? At nandyan din yung ating obligasyon na talagang arugain at itaguyod ang mga interes ng mga IPRA na kapag dinabag ang kanilang basic human rights, syempre po yan ay paglabag sa karapatan hindi lang bilang IPs, kundi bilang mga Pilipino, bilang mamamayan sa mundong ito, hindi lang po sa Pilipinas. Pero attorney, hindi ho ba dapat yung mga otoridad natin nakipag-coordinate doon sa leader ng IP community dyan sa lugar? Lalo't
itong mga dala ng mga otoridad, mga high-powered ito at sabi pa nga kanina sa mga panayam, first time nilang makakita ng mga ganitong armas. Papaano na lang kung nagkagulo, nagkaputukan doon, papaano may inform yung mga IPs, mga katutubo natin sa paligid? Well, ang punto ko po, hindi dapat nila ipinasok yung lugar ng IPRA kasi wala silang search warrant, wala silang warrant of arrest. So wala talaga silang kahit itong karapatan na linusob yung mga yung mga IPs na yan sa Sarangani province. Kalimutan na natin kung ano yung mga dapat nangyari, pero as a minimum, hindi dapat sila pumasok doon nang walang kahit anong warrant. Full stop. Para din sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang isa po sa mga IP leader po ng Mindanao ay nagsabi si Dato Jake ay kinukundi na din itong ang pagpasok din at paglusob ng mga otoridad at sa pilitan na pagpasok dun sa mga pamamahay ng mga katutubo natin dyan sa Kitbog Mountain Province. Sabi pa nga, hindi kumatok. Attorney, talagang sa pilitan na pumasok doon at kapag hindi daw bubuksan yung pinto, yun nga, sa pilitan na bubuksan, yung pinto tinutulak para lang makita yung nasa loob. Well, kaya nga po, talagang lahat po na nagbibigay importansya sa karapatang pantao at saka sa supremacy ng ating saligang batas, lahat po tayo dapat manggalaiti sa galit sa nangyari dito sa lugar na ito. No? Dahil binaliwala na po nila ang saligang batas, binaliwala na po nila yung karapatan hindi lang po ng mga IP, but ng ating mga mamamayan. Kung nagawa po nila yan, ngayon, paulit-ulit po nila po pwedeng gawin yan kung hindi natin sila padadalhan ng mensahe na ito'y mali at hindi dapat maulit. Sa tingin mo, attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ang ating Pangulo ba ay hindi aware, baga hindi niya nakikita itong mga nangyayari, nalalaman yung mga abuses na nangyayari dyan sa Mindanao, particular nga dito sa paglusob ng mga otoridad? Well, meron po tayong prinsipyo na command responsibility. Hindi po pwede na maghugas kamay ang isang presidente kung dapat niyang nalaman na mayroong krimen na nangyari at hindi niya imbestigahan at paparusahan ang mga gumawa ng krimen na ito. So kung ayaw magkaroon ng pananagutan ng presidente bilang takapagtupad ng ating batas, kinakailangan imbestigahan niya itong mga nangyaring ito, litisin at parusahan ang mga napatunayan ng kasada.